That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sulfon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Sulfon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Sulfon Plus Herbal Capsule. Sulfon Plus. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, talata 1 hanggang 28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap, ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online.